Hello? Saan kayo? Asan kayo? Dito ko sa labas nung unang studio. Doon pa sa pangalawa? Sabi nyo sa may... Sabi nyo sa LCD. Gulo-gulo nyo. Saksi ang langit at lupa, walang makakapigil. Good afternoon mga kaibigan. Nagbabalik Dunkin Ride at pupunta ako ngayon sa ensayo. Mamimit yung mga kasama ko sa banda, yung mga kolokoys na mga pogi na mga mapagmahal na padre de pamilya, mahilig magmahal. So pupunta ako na ang Doña Salcedo. Sabado ngayon, masarap mag-ride, masarap mag-big bike. Samantalayin natin kahit walang traffic. At maya maya pag dumating na yung mga oras ng uwi, traffic na yan. Kahit maaari agahan natin para makakuha ko ng parking, kasi kung sa pupunta ako walang parking doon, pahirapan. So ito, mag-practice kami, mag-ready kami para sa mga gigs. So tugtugan namin metal. Alam niyo yung metal? Metal bus. Metal bus ang kamote. Dahil yung mga, alam mo yung mga nagsisigawan, akala ko sa demonyo, pero hindi naman sa demonyo, naglalabas lang naman ng emosyon. So ito puyat, madaling araw na ako nakauwi, kakatrabaho. Kailangan kasi natin mag-grind, kailangan natin magpaka-busy, hindi pwede tatamad-tamad. Kailangan maging handa tayo sa future, sa mga maaaring mangyari, di ba? Di pwede tatamad-tamad sa mundo. Kailangan mo tumindig sa sarili mong paa at magsumiga para sa iyong pamilya, di ba? So ito po yan, pero kailangan natin magtiis-tiis, sacrifice, natin mag-sacrifice, di ba? Talaga mga hardworking padre de pamilya. Pagmahal na, hardworking pa. Hindi lang pampamilya. Joke lang. Aga-aga traffic. Aga. Hapon na gumising, maaga. Sad pa nga ng mata ko, parang alam mo yun, yung naluluha-luha sa puyat. So dinala ko yung camera ko. Magpipictorial kami mamaya. Medyo artistahin kasi yung mga kabanda ko medyo maarte. Gusto tuwing magpa-practice merong pictorial, alam niya na, di ba? Mga ano daw sila, celebrities. So ako yung photographer nila. Ako yung ginawa nilang photographer for life. So yun, okay lang naman sa akin kahit walang bayad. Yeah. Mahalaga, napapasaya ko sila. Nabibigyan ko sila ng ngiti sa kanilang mga mukha, diba? Mahilig lang talaga magpipicture-picture. Nakahiligan ko nung nagkaroon ako ng camera, no? Nung una sabi ko, ano bang klaseng hobby ang photography, parang napaka-boring naman. Pero nung na-try ko na, the best pala, kakaiba pala yung pakiramdam. Parang parang alam niyo yun, basta pag nagkaroon na kayo ng camera, i-try nyo. Iba talaga cruiser, no? Pang rockstar. Feeling rockstar kahit pa paano maging rockstar man lang tayo, di ba? Angasin kasi pag na-cruiser kayo tapos pupunta ka sa gig, pang rockstar ang datingan.
Pwede naman rockstar. Kaya nagdadalawang isip talaga ako na ano yun, na-ibenta to. Isa kasi nadidemonyo ko mag-exciting 400. Parang na-miss ako doon sa kanyang riding comfort doon sa exciting. Kaso naisip-isip ko, taas nga pala nun, di pa pwede sa mga 6-footer. Saka parang nakita ko doon sa mga reviews ng exciting 400, parang yung front suspension niya parang medyo matagtag daw. Dito sa Vulcan kasi wala naman akong pinoproblema sa riding riding position, sa riding comfort niya, sa suspension, wala akong pinoproblema dito. Masarap siyang i-ride, nakakaantok nga kahit long ride, kunyari pagod ka na o kahit nasa traffic, antokin ka talaga kasi napaka-relax. Ganito kalupit ang Vulcan ng mga cruiser. Saka itong motor na to, napaka-basic, standard, kumbaga, napaka-standard, naka-ABS, likod at harap. Torquey naman siya, torquey. Mas torquey nga siya kaysa Z9 Pero syempre, iba yung Z9, panduluhan yun Ito may power talaga siya. So pag nung dinala ko sa mga akyatan to, walang kahirap-hirap. Kaya nagdadala isip talaga ako pa talaga tong cruiser. So baka pag binento ko tong cruiser, baka mamaya bigla akong magsisi. Kasi iba talaga. Ganyan naman may power siya. Di naman yung power na pang karera, pero kung kailangan mo ng power, meron siya power. Di ba? Sarap. Saka relax pa. Di ba? Kaya parang ayoko na ibenta to. Parang kasi isip, puro gastos ang iniisip ko di ba? Magtipid na lang tayo. Huwag na tayo maggagastos, para sakit na lang ulo yan. Sa una lang masaya, pero pag nakuha mo na yung gusto mo, kunyari nabili mo na yung gusto mo, parang wala na excitement, di ba? So kahit maaari siguro i-treasure ko na lang, i-namnamin ko na lang kung anong meron tayo, di ba? Kaya siguro di ko na lang ibebenta to. Dati nga nung kinuha ko to, nung unang bili ko rito, sabi ko pang pang retirement, kumbaga, di ba? Pag tumanda na ako, ito yung motor na gagamitin ko, ito yung motor na hindi ko ibebenta, diba? Tapos ngayon iniisip ko, ibebenta ko para lang bumili ng scooter na exciting, diba? Para saka kasi nabili ko to mga wala pa 700 plus lang odometer. So ibebenta ko to para manghihinayang ako, diba? Kumaga parang binili to ng unang may-ari para sa akin talaga, di ba? Or sinadya ng tadhana para mapunta talaga to sa akin, itong motor na to, di ba? May something special di ba? Ayun, parang nag-decide na ako na di ko na lang siya ibebenta, di ba? Na para sa akin talaga tong motor na to, di ba? Doon talaga, di ba? So tetreasure ko na lang siya, iingatan hanggang pagtanda, di ba? Hanggang pagtanda kami magkakasama. Daming checkpoint to noon, nilagpasan natin. Okay pa rin siya, hindi pa rin siya nagloloko. Salamat sa Diyos. Okay pa rin yung fuel pump motor niya. So siguro magdadalawang buwan na nung pinalitan ko yung fuel pump motor. Kaya hopefully hindi na siya magloko. Ay nako, ang hirap magparami ng watch time hours. Subscriber medyo madali pero yung watch time parang hirap. Lalo na pag wala masyado nanonood ng video. So kailangan talaga mag-post ng mga videos. Kaya talaga sipagan, kasi kung wala tayong sakribisyong gagawin, walang mangyayari. Kaya kailangan magsipag tayo. So kayo mga nanonood, please like, share and subscribe my video. At pakihit na rin yung notification bell
At sa ganun magkaroon kayo ng mga bagong information sa mga susunod na videos. Alright. Kaya pala nag-iinit yung singit ko. Nakabukas pala yung flashlight ng cellphone ko. Sabi ko po siya, parang init ah. Sunog yung singit ko eh. Napaka-traffic. Ano nga bang kalsada to? Parang doon yung sa likod na to eh. Dahil na praktisa namin. Kasi yung isang studio natin nagpapraktisa namin sa may Paranaque lang din. Hello, binaha kasi. So tinanggal nila yung mga equipment. So kaya di kami makapag-ensayo doon. Kaya ito pumunta kami sa mas malayo kasi yun lang yung okay na ibang studio na malapit sa amin. Sagutin ko nga yung telepono. Alarm lang pala, kala ko ano yung tumatawag. Mawalan ako ng parking doon pag di agad ako nakapunta. Baka nakamotor din yun kaya nagmamadali ako eh. Wala kasi parkingan doon sa studio. Kaya nagmamadali ako eh. Baka sa malayo pa ako mag-park ng motor. Oras pa, hindi ko nakita ko ng oras na. Hindi kasi nakaset yung oras eh. Pati yung yung kanyang instrument panel naka miles per hour pa rin, di pa rin na kilometer per hour. Ay nako, sa sobrang busy kasi minsan di ko na maayos eh. Kaya asawa ko nagagalit sa akin, yung lababo di ko maayos, yung ano pa ba, yung cabinet. Sobrang busy kasi natin. Saka alam niya na diba, papasok pa rin tayo sa school. May tinatapos tayong kurso. Kaya ito sobrang busy talaga. Tapos nag-YouTube pa tayo. Edit pa ng video ilang oras mag-edit ng video. Minsan 3 hanggang 4 na oras. Diba? So tapos nagtatrabaho pa tayo. Hindi natin alam kung ano tuloy unahin natin. Pero awa ng Diyos, matatapos din natin yung mga yan, yung pag-aaral. Tawa ng Diyos, magiging kahit papano successful din yung YouTube natin. Kasi sayang na may effort natin, di ba? Magagalit sa asawa ko pag wala nangyari sa YouTube ko, di ba? Sa mga ride na yan, di ba? Anong mapapala ko raw dyan? Diba? Kaya sana maging successful din tayo para naman may masabi tayo sa mga asawa natin na hindi tayo nag-aksaya ng panahon, ganyan na may mararating tong ginagawa natin. Hindi lang naman para sa akin lang to, para sa pamilya ko, di ba? So medyo malapit na tayo, no? Ay, 4:50 na pala ng hapon, late na ako. Wala nang paparkingan ng motor dun. Saan nga ba yun? Medyo nakalimutan ko eh. Wala na akong parkingan dun. Kahit motor, wala. Dunkin. Gandang cute ng Dunkin, oh. Para siyang ano. Cute. Dito. Sa Peru. Pupunta tayo ng Peru, mga kaibigan. Dito na tayo. Hello? Hello? Dito sa labas. Hello? 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 Saan kayo?
Asan kayo? Dito ka sa labas nung unang studio. Doon pa sa pangalawa? Sabi nyo sa may... Sabi nyo sa LCD. Gulo-gulo nyo. Eh di papunta na ako doon. Ay, puta. Ito naka big bike ako. Wala, nasa ano na ako, nasa doon yung silidad na ako. Pupunta na ako doon sa main L. Main L. Ha? Eh nag ano kami dati ni ano no, ni Ram, wala naman ang huli sa amin. Ha? Oo. Kaya lang. Sige, sige. Wala pa pala yung mga kabanda ko, saka maling studio pala yung pinutang ko. Doon sa isa pala kami. Oh my. Ako pala yung nauna. Sabi ko na po, palagi late yung mga yun eh. Pag sinabi yung alas 5, pumunta alas 6. Pero ba talaga pag mga bandang Pinoy? Medyo malayo pa naman yun dito. So dito na tayo sa isang studio. Kaso ako pa lang yata yung nandirito. Ah, doon na si... Ay di, wala pa si Tito Dondi. Yun, pero may parking. Teka. Dyan. Sige. Opya. Sa wakas nakarating din tayo. Napaka-traffic sa Doña Soledad. Alright. What's up, dog? Wala pa sila. Saksi ang langit at lupa, walang makakapigil. Nabalik sa oras na lumipas. Try natin yun ah. Yung mataas? Hindi, yung harmonic ba ginawa mo? Sound check. Hindi, wag mo lagyan ng ano. Isa pa! Hindi, makakamaya. Saan muna? Hindi, pero gawin mo pag-ano. Kaya, pwede mo. Okay.
Thank you.